Job hiring sa Finland, 90,000 pesos and above per month, no placement fee, no processing fee, and no salary deduction. Yan ang ating pag-uusapan sa video nito. Pero bago nating umpisahan itong ating usapan, kung ikaw ay bago pa lang sa ating vlog, ay huwag mong kakalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel at pindutin ang bell button para lagi kang updated sa mga susunod pang informative video. At ganoon din sa ating Facebook account, huwag niyong kakalimutan na mag-follow, mag-like, and pa-share na rin ang ating video para sa iba pa nating mga kababayan. Kung pangarap mo na magtrabaho at manirahan sa Europe, halika at pag-usapan natin kung paano. Napakamahal para makapunta at makapagtrabaho sa Europe. Yan ang madalas nating naririnig sa ibang tao. Pero ngayon may pag-asa na dahil sa mga job hiring sa Finland, wala kang babayaran na placement fee, walang processing fee, at walang salary deduction. Bago kong sabihin ng mga agency na maaaring makatulong sa inyo, ay pag-usapan muna natin kung ano-ano yung mga requirements, mga posibleng gastos, at ang mga qualifications sa pag-a-apply natin sa Finland. Unahin natin pag-usapan ang mga pangunahing requirements. Una dyan ay ang valid passport, at least 2 years remaining ang validity. Pangalawa, high school or college diploma or any vocational course certificate. Pangatlo, ang employment certificate, at least 2 years po and above yung ating work-related experience. Then pang-apat ay resume or curriculum vitae. Pang-lima ay ang NBI abroad. At pang-anim, dapat ay physically fit po tayo. At pagdating naman sa mga qualifications, dapat po ay nakakapagsalita, nakakapagsulat, at nakakaintindi po tayo ng basic English language. Pagdating sa edad, depende po sa trabaho na inyong papasukan. Pero ang range po ng age limit na tinatanggap sa Finland ay from 18 years old to 40 years old. Ganon din po sa height, nakadepende po sa trabaho na inyong pag-a-applyan. Sa pangkalahatan, ang skills experience at work eligibility ang mas pinapahalagahan sa pag-a-apply ng trabaho sa Finland. Pag-usapan naman natin ang mga possible expenses. Ang una po ay sa medical. Based po doon sa mga kwento ng mga kaibigan natin na nasa Finland na, sa medical po, maaaring gumastos kayo ng up to 30,000 pesos. Pero depende po yun sa sitwasyon, no? Kasi yung 30,000 pesos yun na po yung pinaka-max na pwede nyo magastos sa medical. Pero maaari pong maging mababa lalo na kung physically fit po tayo, wala po tayong mga karamdaman at wala po tayong kailangan i-repeat sa medical. Sa plane ticket po, ang range ng pamasahe sa aeroplano ay 30,000 to 50,000 pesos. Pero ang good thing po sa mga employer natin sa Finland ay maaari pong sagutin nila ang inyong pamasahe sa aeroplano at maging salary deduction na lang po pag nandun na kayo. At sa BFS naman or sa biometric fee, may babayaran po tayo na 420 euro. At sa iba pang mga pagkakagastusan, ipagpalagay na natin nasa 10,000 pesos po. Pero ito depende rin po sa kung saan po kayo nakatira sa Pilipinas. Halimbawa, nasa probinsya po kayo and then yung agency nyo ay nasa Maynila. So, medyo mas malaki po ng konti ang gagastusin natin sa other expenses, sa mga pamasahe, ganyan, allowance natin sa pag-apply. Kaya mas advantage po kung nasa Metro Manila po tayo mismo. Yun po yung mga possible expenses. Una sa medical, maaari tayong gumastos ng up to 30,000 pesos sa plane ticket, meron pong 30 to 50,000 pesos na pamasahe sa aeroplano, at maaari din pong salary deduction. Sa BFS or sa biometrics fee ay 420 euro, at ang other expenses ay maaaring umabot ng up to 10,000 pesos. At ngayon naman ay paano tayo mag-a-apply? So ito po yung mga agency na maaari nating pag-applyan sa Pilipinas. Una po ang EDI Staff Builders. So maaari po kayong magsadya doon sa mga opisina ng mga agency na to. At para po maging accessible sa inyo at kung gusto nyo i-search itong mga agency na to, ilalagay ko na rin po yung website link or yung kanilang social media account link sa description box ng video na to. Tingnan nyo na lang po. Okay, ilalagay ko po doon. So ito po yung mga agency sa Pilipinas na mapagkakatiwalaan natin. Ito po ay under po sila ng DMW. Una po ay EDI Staff Builders, MBF PRO International Manpower Services,
Giga Professional Partners Incorporated, PMDL International Manpower Services, Golden Horizon Placement Agency Incorporated. At ilan lamang yan sa mga agency na maaaring makatulong sa inyo na makapagtrabaho sa Finland. So yun nga, bisitahin nyo na lang po ang DMW website para sa iba pang mga agency, mga accredited agency sa Pilipinas. At para naman sa mga nais mag-cross country papuntang Finland, narito naman ang ilan sa mga website na maaaring makatulong sa inyo sa paghahanap ng trabaho. Una po dyan ang workfinland.silkroad.fi. So ganun din po, ilalagay ko na lang siya sa description box ng video ito para madali niyo pong mahanap. Pangalawa ay ang Monster Finland. Number 3 ay Doonitori. Number 4 ay Yuris. Number 5 ay LinkedIn Jobs. Number 6 ay Work Abroad. At number 7 ay isama na rin natin ang Barona Agency dahil may sarili po silang website. At doon pwede po kayo mag-apply direct sa kanilang company. Okay, so yun po yung mga agency o yun po yung mga website para naman doon sa mga nais mag-cross country. Kung mayroon pa kayong mga katanungan, mag-comment lang kayo sa ibaba ng video ito at sasagutin natin yan sa abot ng ating kaalaman. At sana ay nakatulong sa inyo ang video ito at hanggang dito na muna ang ating video. Maraming salamat sa panonood at God bless po sa ating lahat.